Alam mo ba ang pakiramdam ng tunay na pag-ibig o yung tunay na umiibig? Kung hindi pa, ang kwentong ito ay para sa iyo. Makapangyarihan daw ang tunay na pag-ibig at kaya nitong gawin ng lahat alang-alang sa kanyang minamahal. Kaya rin itong mapagbago maging ang puso ng pinakamabangis na halimaw. Simulan na natin ang kwento sa isang payak na liblib na baryo. Noong panahong yun ay nagdesisyon ng umuwi si Olan sa kanilang probinsya buhat sa pagtatrabaho sa lungsod dahil sa matanda na ang kanyang lola Lita na siyang nag-aruga at nagpalaki sa kanya. Isa na siyang ulilang lubos at tanging si Lola Lita na lamang ang natatagi niyang kasama sa buhay. Ito na ang kinagisnan niyang magulang simula nang siya'y magkaisip. Ipinagpapasalamat din niya sa Diyos na hanggang ngayon ay kasama pa rin niya ang kanyang lola dahil sa totoo lamang ay napakatanda na nito sa edad na 90. Gusto niyang makasama naman ang matanda sa natitira pang buhay nito sa mundo kaya mas pinili na lamang niyang magbalik bayan. Isa pa, gusto niyang suklian ang pag-aaruga nitong ibinigay simula nung pagkabata dahil mahal na mahal niya ito. Minsan pa nga'y nagawa niya itong biruin habang ang matanda ay gumagawa ng langis na may babad ng kung ano-anong halamang gamot na siyang ginagamit nito sa panggagamot. La, sabi ng iba, pag ang isang tao daw ay mahaba ang buhay, malamang may tangan daw itong mutya o kaya ay anting-anting. Totoo po ba? Ngingiti-ngiti niyang tanong habang sinusuri ang magiging reaksyon ng matanda. Tapos sabi pa nila La na hindi raw agad mamamatay ang taong may hawak ng mga yun hanggat hindi pa naisasali ng mga ito sa napili niyang tagapagmana. Nangunot lalo ang noo ni Lola Lita sa mga binitawan niyang salita. At kung totoo nga ba naman apo na may hawak akong anting-anting o kaya ay mutya, sa palagay mo ba'y sa iyo ko yun ipapamana? Balik tanong naman ng matanda sa kanya. Nahirinan ng sariling laway si Olan sa katawang-tawang sumagot. Abala, pag ako ang napili niyong pamanahan ay maawa ka naman sa akin. Wala sa bokabularyo kong magpaanak ng mga kababaihan dito sa lugar natin. Kalalaki kong tao, abay, DJ ho, yata yun eh. Hindi pang karaniwang makakita ng isang lalaki nagpapaanak ng mga buntis na kababaihan dahil kalimitan sa mga kumadrona dito sa atin ay babae lamang. Tuluyan na siyang napatawa habang sinasambit niya ang mga katagang iyon. Isa kasing magaling na albularya ang kanyang Lola Lita at sikat na kumadrona sa kanilang lugar. Pero kahit kailan ay hindi naman niya nalaman na may tangan nga itong anting-anting o kaya naman ni mutya dahil tanging mga halaman lamang at langis ang nakikita niyang ginagamit nito sa kanyang panggagamot. Isa lang ang kakaiba niyang napapansin dito, matindi ang pagpapahalaga nito sa lahat ng may buhay, tao man o hayop. Minsan ay nasilip pa nga niya itong nagsasagawa ng isang ritual patungkol sa kalikasan. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Orlando. May tangan nga ba akong anting-anting at mutya? Kung may tangan nga ako'y tatanggapin mo ba? Seryosong tanong muli ni Lola Lita sa kanya. Hindi sukat akalain ni Olan na seseryosohin pala ng kanyang lola ang kanyang katanungan kanina. Tuloy nagsisi pa siya kung bakit ba niya naisipang itanong ang mga bagay na yon. Napapuntong hininga na lamang ang binata nang malalim bago tinitigang mabuti ang mata ng matanda. Pagkatapos ay hinawakan ng mga kamay nito sa katahimik na umiling. Sapat na ang sagot na yun para tuluyang manahimik si Lola Lita at hindi na magtatanong pa sa apo. Pero nabakas naman sa maamon nitong mukhang matinding kalungkutan at agad nahulog ito sa malalim na pag-iisip. Parang pinagsisihan naman ni Olan ang ginawang pagtanggi sa kanyang lola. Hanggang maaari sani ayaw niya itong bigyan ng sama ng loob. Ayaw na ayaw niyang saktan ng puso nito. Pero ayaw din niyang manahin pa ang buhay na mayroon si Lola Lita. Hindi dahil sa ayaw niya ng responsibilidad o dahil sa ayaw niyang makatulong sa mga tao. Pero ang mas naisana niya ay tahimik na buhay lamang. Gusto niyang ituon ang buong atensyon sa kanyang magiging pamilya balang araw.
Gusto niya ng buo at masayang pamilya dahil simula pagkabata ay wala siyang natawag na kumpletong pamilya, kaya ganoon na lamang ang obsesyon niya na magkaroon ng kumpletong pamilya balang araw. Ayaw niyang mahati ang responsibilidad sa pagitan ng kanyang mga mahal sa buhay at sa mga tao. Hindi naman dahil sa masama ang kanyang ugali, pero nakita niya kung gaano kahirap ang sitwasyon ng isang kagaya ni Lola Lita na kahit hating gabi na ay hindi matanggihan ang tawag ng tungkulin. Kaya ni minsan ay hindi niya hinangad o nagawang pag-aralan man lamang ang klase ng panggagamot na ginagawa nito. Kahit na nga nasa edad 90 na noon ang edad ng matanda, ay magilas pa rin itong kumilos. Malinaw pa rin ang paningin at pandinig kung kaya't nagagawa pa rin itong tulungan ng ilang malalapit na kababaryo kung kinakailangan. Dahil naman sa pag-aalala ni Olan dahil sa matanda na si Lola Lita, ay napipilitan na lamang siya na samahan ito sa tuwing ito'y nanggagamot. Sinabi pa nito na hanggat kaya pa raw ng lakas niyang tumulong sa mga tao, ay patuloy itong magpapagaling na nangangailangan ng kanyang serbisyo. Hindi na kumontra pa sa desisyon nito si Olan at sinuportahan na lamang ang gusto ng kanyang lola. Ang importante ay mapasaya niya ito sa dapit hapon ng buhay nito. Kung saan masaya ang kanyang Lola Lita, ay masaya na rin siya. Mas importante sa kanya ang kaligayahan ng matanda. Noon niya napatunayan na kakaiba nga pala ang galing at husay ng kanyang lola sa larangan ng panggagamot. Hindi tuloy niya lubos maisip kung paano nagagawa ng kanyang lola na magpagaling ng iba't ibang malalang karamdaman na kung minsan ay tinatanggihan na ng mga doktor sa kabayanan. Ibang kakayahang taglay nito, masyadong nakakabilib. Natuklasan rin niya na hindi lamang pala sakit ang napapagaling ni Lola Lita. Nakapagpapagaling rin ito ng mga nakukulam at mga nababarang. Minsan ay nasaksihan niya kung paanong ginamot ng kanyang lola ang isang dalagitang halos pumutok na ang tiyan sa sobrang laki. Inakala ng lahat na buntis siya, ngunit ang katotohanan pala ay nagawa itong barangin ng isa sa kanyang manliligaw matapos nitong biguin sa pag-ibig. Sinabi ni Lola Lita na sadyang ganoon daw ang pag-ibig. Minsan ang labis na pag-ibig na nararamdaman sa isang nilalang ay nagiging maramot at makasarili. Nagiging marahas. Ang tunay daw na kahulugan ng pag-ibig ay kayang magparaya. Umunaw at magbigay alang-alang sa iyong iniibig. Hindi maramot o makasarili at handang magtiis hanggang sa wakas. Ang pag-ibig daw ay para sa lahat. Natural na pakiramdam. Masayang damdamin na mahirap ipaliwanag at kusang nararamdaman. Hindi pinilit at basta na lamang darating na katulad ng isang magnanakaw sa gabi. Biglaan at hindi pinaghandaan, hindi mo rin daw mapipili kung sino ang dapat na mahalin. Matalinhaga ang pagpapaliwanag ni Lola Lita patungkol sa pag-ibig. Kung ganon, napakasarap nga siguro sa pakiramdam ang tunay na umiibig. Bumangon tuloy ang kuryosidad niya tungkol doon. Isang araw ay nagulat si Olan sa bisita ng kanyang Lola Lita na nadatnan niya sa kanilang munting dampa. Napakaganda ng babae ngunit mukhang kaduda-duda ang mga kinikilos nito. Seryosong-seryoso ang pag-uusap ng mga yon kung kaya't hindi nila namalayan ang kanyang pagdating. Naulinigan pa niya ang huling pag-uusap ng mga ito. Makinig ka, Impo. Hindi mo na sana hinayaang bumalik pa sa lugar nito ang apo mo. Mas lalo mo lang inilagay sa alanganin ang sitwasyon ng buhay niyong dalawa. Batid na nila kung saan kayo matatagpuan. Sa malaot madali ay matutuntun na nila kayo rito. Sinong tinutukoy niyo? At bakit ako nasali sa usapan? Bigla ang singit ni Olan sa pag-uusap ng mga ito. Kapwa napatda ang dalawang babae at nagulat sa biglaang pagdating ng binata. Olan, apo, hindi ba't sinasabi ko sa iyo noon na kawalang galang ang sumabat sa usapan ng iba? Pero dinig na dinig ko na ho ang pinag-uusapan niyong dalawa. May dapat po ba akong malaman? Kung ano man ang narinig mo, apo, ay baliwalain mo na lamang. Hindi mo gugustuhin malaman pa ang lahat. Hindi pa ito ang takdang panahon. Sagot nito sa apo ng may diin ng pagkakabigkas. Walang salitang nagpaalam na umalis ang kanilang misteryosang bisita
Matapos nitong mag-iwan ng isang makahulugang tingin kay Olan na waring tumatago sa buo niyang pagkatao, nahabol na lamang ito ng tingin ng binata habang papaliyot na kintal ang kanyang isipan na may kakaibang kagandahan pala ito. Parang may kung anong karisma ang taglay ng babae na pumukaw sa kanyang interes. Pagkaalis ng magandang babae ay kinulit naman ni Olan ng kanyang lola Lita na ipagtapat sa kanya ang totoo, pero nanatiling tikom ang bibig na matanda. Halata niyang inililigaw din ito ang usapan sa ibang bagay. Hindi nilang nagpilit pa ang binatat dahil batid niyang matigas talaga ang loob ng kanyang lola. Alam niyang hindi ito mapipilit. Hindi bale, balang araw naman sa malaon at madali ay malalaman din niya ang lahat. Wala namang lihim na hindi nabubunyag. Aantay na lamang niya na ito mismo ang magsabi, pero ika nga sa Biblia, lahat ng tao'y hinubog lamang sa alabok at sa alabok din magbabalik. Dumating ang araw na iginupo na ng edad ang katawan ni Lola Lita at naratay na lamang sa banig dahil sa labis na katandaan. Nanatili sa tabi niya ang apo gaya ng pangako nitong aalagaan ng taong umaruga sa kanya. Hindi man magsalita ang kanyang Lola Lita, pero batid ng binata na masaya ito dahil sa kanyang pinakitang pag-aalaga. Pero napansin din ng binata na simula nang manghina na ng tuluyan ng kanyang lola ay may kakatuwa na ring nangyayari tuwing sumasapit ang gabi. Madalas siyang makarinig ng mga ugok ng baboy sa silong ng kanilang dampa. Labis niyang ipinagtataka yon dahil wala naman silang alagang baboy, maging ang ilan nilang mga kapitbahay. "Mga hinayo pa kayo, hindi ba ako patay ay gusto na niyo akong lamunin. Sinasamantala niyo ang kahinaan ko, pues hindi niyo naman makukuha ang gusto niyo." Minsan ay narinig ni Ola na pagmumura ni Lola Lita kahit nanghihina na at kumikilig na ang boses nito dulot ng katandaan. Napansin din ni Ola na nagkaroon ng sugat ang likurang bahagi ng katawan ng kanyang Lola Lita na hindi na gumaling-galing pa at mas lalo pa yatang lumalaki pagkaraan ng ilang pang mga araw. Bagay na pinagtaka ng binata ng labis. Isa pa, sino kaya ang kaaway ng kanyang Lola Lita tuwing sumasapit ang gabi? Nag-iwan naman iyon ng malaking palaisipan sa binata, kaya naman naikwento niya ang bagay na iyon kay Lola Zeni nang minsang bumisita ang matanda sa kanila. Si Lola Zeni ay kaibigang matalik ng kanyang Lola Lita na isa ring magaling na albularya sa kanilang lugar. "Inaaswang ang lola mo, Olan." Walang kagatol-gatol nitong tugon. Aswang ho?" Napatda niyang wika dahil kailanman ay hindi pa siya nakakakita ng ganoong klase ng mga nilalang. Naririnig lamang niya ang kwento-kwento ng mga matatanda ang mga nilalang na yon, ngunit wala pa siyang nakikita ng harapan. "Oo, iho, isang uri ng lakad na aswang na tinatawag na awok. Ilig nilang biktimahin ng mga may sakit na matatanda, lalo na't nakaratay na sa banig gaya ng lola mo. Kaya nilang magbalat kayo tulad ng isang malaking baboy ramo o isang ibon. Napakabango ng halimuyak ng amoy ng mga matatanda sa kanila. Inuunti-unti nilang kainin ang laman ng lola mo pag hindi mo namamalayan. Pinangangamuyan ng aswang ang lola mo at yan ang dahilan kung bakit patuloy na lumalaki ang sugat niya sa likuran." Hindi makapaniwala si Olan sa mga sinabi ni Lola Zeni, kaya isang gabi tinambangan niya ang sinasabi nitong aswang. Tamang-tama dahil bilog na bilog ang buwan ng gabing iyon. Malaya niyang nakikita ang buong kapaligiran. Mataman siyang nagbantay sa tapat ng kanilang silong habang hawak-hawak ang ginawa niyang matilos na sibat. Maya-maya nga lang ay nakarinig siya ng mga ugok ng paparating na baboy. Nagsimula sa malayo patungo sa silong ng kanilang dampa. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil totoo nga palang sinasabi ni Lola Zeni. Kitang-kita niya ang likod ng isang itim na baboy na sumasayad sa pagitan ng mga butas sa sahig ng kawayan. Lumalampas pa ang makapal at maiitim na balahibo niyon sa mga may siwang. Sa pakiwari niya ay napakalaki nga ng nilalang dahil sa may kataasan din naman
ang silong ng kanilang dampa, ngunit sukod pa ito doon. Wala siyang sinayang na sandali at agad na sinibat ang aswang sa pagitan ng mga butas. Dinig niya ang matinding pag-atungal niyon na waring nasaktan. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay at naabutan pa niyang nagpapagulong-gulong sa lupa ang napakalaking baboy ramo na itim nga ang kulay at may nakakapangilabot na anyo. Nagbabagang mga mata nito't mayroong dalawang mahahaba at matitilos na pangil. Umaangil iyon ng umaangil. Sa mabilis na sandali nagbagong anyo ang aswang tungo sa isang lalaking hubot-hubad na nangingintab sa langis ang buong katawan. "Buwisit kang aswang ka. Lola ko pa talaga na kursunadahan mo." Walang takot niyang sitasan nilalang. Hindi rin niya alam kung bakit ni katiting natakot ay wala siyang nararamdaman sa aswang ng mga sandaling iyon. Akma na sana niyang muling sisibatin ng nilalang dahil sa akala niyang susugurin siya nito, pero napadda siya sa sunod na ginawa nito. Takot na takot itong lumuhod sa kanyang harapan na parang nagmamakaawa na huwag siyang saktan. Bagya naman siya nakaramdam ng habag rito. "Umalis ka na aswang ka at huwag na huwag kang babalik pa rito dahil sa susunod di baka tuluyan na kita." Banta niya sa aswang bago niya iyon hinayaang lumipad papalayo matapos magpalit anyo muli bilang isang malaking itim na ibon. Hindi alam ni Olan kung saan siya humugot ng tapang habang kinakalaban ang aswang na yon kanina, pero ramdam na ramdam niyang matinding takot ng awok sa kanya. Nag-iwan tuloy iyon ng malaking palaisipan sa kanyang isipan. Hindi niya sukat akalain na ganoon lamang kadaling susuko ang aswang. Inaasahan pa naman niyang mabangis iyon at baka manlaban, pero bakit parang bahagang buntot ng isang iyon at takot na takot lumipad papalayo. Makalipas ang ilang araw ay nakilala naman ni Olan si Nerissa na taga-kabilang baryo nang minsang naglako siya ng mga inaning gulay doon. Nagandahan siya sa babae totoong sa unang pagkikita ay nasabol na agad nito ang kanyang puso. Kaya wala siyang sinayang na sandali at agad na nagpahayag ng pag-ibig sa dalaga makalipas lamang ang ilang araw. Hindi niya alam kung iyon bang tinatawag na pag-ibig, pero isa ang tiyak, matindi ang pagkakaakit na nararamdaman niya sa babae. Sa kauna-unahang pagkakataon ay may babaeng nakapukaw sa kanyang interes at sa kanyang damdamin. Hindi naman siya pinahirapan pa ng dalaga at agad silang nagkaunawaan. Sinagot agad siya nito makalipas lamang ang ilang araw na panliligaw. Tuluyan ngang sumama si Nerissa kay Olan sa bahay ng binata dahil katwiran ng babae ay nag-iisa lang rin naman siya sa buhay. Iniuwi nga ni Olan sa kanilang dampa si Nerissa at nagsama silang dalawa na parang mag-asawa. Mabait naman si Nerissa at masipag. Malaking bagay ang pagdating nito sa buhay ni Olan dahil may katulong ng binata sa pagbabantay kay Lola Lita, lalo na kung siya'y abala sa bukid. Ngunit iba naman ang sinabi ni Lola Zenny tungkol kay Nerissa nang minsang dumalaw muli ito sa kanila at bisitahin muli ang kanyang lola. "Sa mundong ito, iho, maraming mapagkunwari. Hindi lahat ng nakikita ng mata ng pangkaraniwang tao ay totoo." Makahulugan itong wika habang titig na titig kay Nerissa na nooy naguhugas ng mga plato. "Ano pong ibig niyong sabihin, Lola?" Tanong ng binata na naguguluhan na rin. "Bantayan mo ang nobya mo, Olan, at huwag kang masyadong magtiwala. Ibang pakiramdam ko sa kanya. Pailalim siya kung tumingin at hindi makatingin ng diretso sa akin." "Baka po nahihiya lang." Kontra agad ni Olan sa mga sinasabi ng matanda. "Ibang tingin ko, iho, pero wala ako sa lugar para pangunahan ka. Sa malaon at madali makikilala mo rin naman siya. Mag-ingat ka, tuwag na wag mong iiwanang mag-isa sa kanya ang lola mo." Pagkasabi niyon ay nagpaalam na ang matanda. Minsan pang tinapunan nito ng mapanuring tingin si Nerissa bago tuluyang umalis. Naguluhan tuloy si Olan sa mga sinabi ni Lola Zenny, pero naisip din niyang bakit naman sasabihin iyon ng matanda nang walang dahilan. Simula nga nang sabihin iyon ni Lola Zenny ay naging mapagmasid na ang binata sa lahat ng ikinikilos ng kanyang kasintahan.
Nang lumaon at natuklasan niyang baliktad ang refleksyon niya sa mga mata nito nang minsan titigan niya ito ng palihim. Noon lang din niya napansin na kaya pala walang lasa ang mga niluluto nito ay hindi ito naglalagay ng asin at bawang sa pagkain. Mahilig din ito sa mga pagkaing hapkok at may dugo-dugo pa, lalo ng mga karnet at ng baboy. Isa pa sa pinagtakhan niya ay ang halos gabi-gabi nitong pag-alis at madaling araw na akong bumalik. Madalas na tulog lamang ang babae sa araw at sumisigla naman pag sumasapit ang gabi. Nakumpirma niyang iba nga ang kanyang kasintahan, lalo na nang masubok niya itong minsang paliguan nito, ang kanyang Lola Lita. Sa umpisa wala namang kakaiba sa mga kinikilos nito, ngunit katagalan ay nakita na niya kung paano humaba ang dila nito at maganang tinitilaan ng malaking sugat sa likod ng kanyang Lola Lita. Sarap na sarap ito sa ginagawa, kung kaya't hindi nito pansin na may matang nakatingin sa kanya. Kumpirmado, isang aswang si Nerissa. Hindi makapaniwala si Olan sa nasaksihan, kaya naman pala hindi na gumagaling-galing ang sugat ng matanda sa likuran at mas lalo pa yung lumalaki. Iyon naman pala yung nagpapasok siya ng isang aswang sa kanilang tahanan at unti-unti na palang binibiktima ang kanyang lola nang hindi niya nalalaman. Hindi niya sukat akalaing nalinlang siya ng isang mapagkunwaring aswang. Minahal pa naman niya ito at pinagkatiwalaan. Pinaglaruan lang pala nito ang kanyang puso at damdamin para makahanap ng bibiktimahin. At malas lamang na siya pang natsambahan. Wala siyang sinayang na sandalit agad na tinungo ang bahay ni Lola Zenny. Agad niyang ipinagtapat sa matanda ang natuklasan at nagpaturo ng nararapat gawin laban sa ganoong uri ng aswang, dahil parang hindi iyon mahinang klase ng aswang lamang. Klaseng mabagsik iyong nilalang at mahirap na sumugod ng basta lamang. Iniisip niyang baka lalo lamang silang mapahamak at malagay pang lalo sa alanganin ng buhay ng kanyang Lola Lita, kaya hindi muna siya nagbalata na alam na niya ang lahat. Aswang lipad, iyon daw ang kanyang nobya ayon kay Lola Zenny. Mga uri ng pangkaraniwang aswang na mahilig sa laman ng tao at hayop. Pangkaraniwang tao sa umaga ngunit mabalasik na aswang tuwing sumasapit naman ang gabi. Malamang ay kumapit daw sa damit ni Olan ang halimuyak ng amoy ng kanyang Lola Lita nang minsang maglako siya sa kabilang baryo, at iyon ang naamoy at nakaakit sa aswang, kaya't madali niya itong napasagot ng kanyang ligawan at sinamantala lamang ng aswang ang magandang pagkakataon. Malakas daw ang pang-amoy ng mga ito at alam na alam kung nasaan ang mga taong mahihina, lalo na't matanda na. Mabuti na lamang daw at maaga pa lamang inakilala na niya ang katauhan ni Nerissa. Bago umalis ay binigay siya ni Lola Zenny ng mga pangontra panlaban sa mga aswang at isang buntot pagi. Sinadya rin niyang laganap ng dilim bago siya umuwi. Gusto niyang mahuli ang aswang sa akto ng pagiging aswang nito. Nakangising pagmumukha ni Nerissa ang nabungaran ni Olan sa pintuan ng kanilang dampa. Nakaharang ito doon. Ibang halimuyak na dala ng hangin, mahal ko. Hindi mo ba'y kukwento sa akin kung saan ka nang galing? Hindi ko yata gusto ang amoy ng dala mong pasalubong sa akin. Makahulugan nitong wika sa malalim na boses. Pansin ni Olan ang pagbabago ng boses nito. Boses na malalim at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang dati nitong magandang mukha'y napapalitan ng mabalasik na pag-iitsura. Nakakatakot din pagmasdan ng mga mata na namumulat ng lilisik. Nasaan si Lola? Garalgal niyang tanong. Kahit paano tinalaban din siya ng kaunting takot. Alma, mahal ko. Tinikman ko lang naman ang lola mo pero hindi ko kinain dahil makunat. Mas gusto ko palang mas bata ang laman kaysa sa matanda. Pagkatapos na mawika yun itinubuan nito ng pangil at malapad na pakpak sa likuran. Humaba rin ang mga kuko nito at tinubuan ng makapal na balahibo ang buong katawan. Nagbago rin ang maganda nitong muka at napalitan ng mukha ng isang halimaw. Tumutulo rin ang malagkit at malapot nitong laway. Takam itong nakatitig sa kanya. Bagaman alam na ni Ola na isang ang aswang si Nerissa, ay nagulat pa rin siya sa pagbabagong anyo nito. Ito bang babaeng nagawa niyang mahalin? Sa oras na may ginawa ko masama sa lola ko, sinisigurado kong pupulbusin kita ng pinong-pino. Hayop kang aswang ka.
Kung alam ko lang na halimaw kang animal ka, ay hindi na sana kita hinayaang makapasok sa buhay namin. Sumbat niya rito. Dalawa lang naman ang uri ng tao sa mundo. Isang manloloko at isang nagpapaloko. At kayo'y isa lamang pagkain para sa akin. Matapos mawika yun ay tumawid at umungol ng nakakapangilabot. Nabakas rin sa mukha ng halimaw ang matinding pagnanasa sa kanyang laman. Uminit ang ulo ni Olan sa narinig at nagpantig ang kanyang tainga. Sa kabila ng ipinakita niyang kabutihan sa babae, ay pagkain lamang pala ang tingin nito sa kanilang maglola. Dami mong satsat, tanggapin mo to. At nagawa ng binata na sunod-sunod hatawin ng buntot pagi niyang daladala ang asubang na yon. Umangil iyon sa matinding sakit dahil parang matalas na patalim na humihiwa sa makunat nitong balat ang bawat latay ng buntot pagi. Sumingasing iyon ng sumingasing hanggang sa tinatangkang hablutin si Olan. Ngunit hindi na binigyan pa ng pagkakataon ni Olan na makalaban pa ang nilalang. Ang katulad nitong masasamang nilalang ay hindi na dapat hinahayaang mabuhay sa mundo dahil tiyak na marami pa itong mabibiktima. Uutasin na niya ito para mabawasan naman ang mga aswang na bumibiktima sa mga walang kamuwang-muwang na mga tao. Hindi na niya tinigilan ang paghataw ang aswang hanggang sa makita niyang halos magliyab na ang buong katawan nito sa bawat paghagupit na nililikha ng gamit niyang buntot bagi. Parang humahango iyon sa hangin at nag-iiwan ng mahigpit na tunog o yung mahaginit na tunog tuwing tumatama sa balat ng halimaw. Hindi na nagawang lumaban pa ng aswang. Sa huli ay nakuha na noong sumuko kay Olan. Bumalik ang maamo nitong pagmumuka. Pagmumukhang minahal at nakaakit noon sa binata. Umiiyak iyon at nagmamakaawa. Pero hindi na siya malilin lang ng aswang. Alam niyang muli na naman itong paglalaroan ng kanyang damdamin. Muli niya itong inataw ng buntot pagi. Tumutulo ang luha niya habang ginagawa iyon. Tumutulo ang luha niya dahil hindi sa naaawa siya sa aswang, kundi nangihinayang siya sa damdaming inuukol niya rito. Hanggang sa tuluyan na nga itong maging abo at tinangay ng malakas na ihip ng hangin. Hapong-hapo si Olan sa pagod at malakas na napahagulgol. Pasalampak siyang napaupo sa lupa. Hindi pa rin niya lubusang matanggap na ang babaeng kauna-unahan niyang minahal ay alagad pala ng kadiliman. Sayang na pag-ibig. Nang may masmasan ay bigla niyang naalala ang kanyang lola Lita. Mabilis niyang tinakbo ang loob ng dampa para lang lalong manghina sa kanyang madatnan. Naliligo na sa sariling pulang likido ang kawawang matanda at wari naghihingalo na. Hinahabol na rin ito ang paghinga. Niyakap niya ito ng mahigpit at paulit-ulit na humingi ng tawad dahil iniwan niya ito sa pangangalaga ng isa palang aswang. Patawad la, hindi ko po alam. Kung alam ko lamang sana'y hindi sana kita hinayaang saktan. Tangis niya. Huwag mo akong iyakan, apo. Hindi pa ako patay. Hindi ako kayang paslangin ng isang hamak na aswang lamang. Nagawa pang magpiro ng kanyang lola Lita kahit halos mapatid na ang hininga nito. Sanihin ng malalaking sugat na tinamo. Pero sana nga po'y kaya kong paslangin ng mga kagaya nilang mabababang uri lamang ng aswang para naman mamahinga na ako. Nakakapagod din palang maghintay ng sariling kamatayan. May ngiti pa sa labi na wika nito. Pero pagkaraan lamang ng ilang saglit, ang ngiti nito'y napalitan na ng hikbi. Pagod na ako, apo. Pagod na ako. Gusto ko nang mamahinga. Tapusin mo ng paghihirap ko. Ikaw lamang ang maaaring kumitil ng buhay ko. Ano pong ibig niyong sabihin, la? Tanong niya na naguguluhan. Isang pinakamataas na uri ng aswang lamang ang maaaring makakitil sa aking buhay, apo. Isang bangkilan. Dahil ako, apo, ay isang babaylan. Pagtatapat nito,
Lalong naguluhan si Olan sa mga ipinagtapat ng kanyang lola Lita ng mga sandaling iyon. Ito na ba ang tamang panahon na malalaman niyang lahat tungkol sa buo niyang pagkatao? Babaylan? La? Ano ho yun? At ako'y... ay... ibig niyong sabihin, la? Isa rin po akong aswang? Iiling-iling niyang tanong. Napapikit na lamang si Olan nang mariin ang mga matang sunod-sunod na tubango ang matanda. Hindi. Sabihin niyong hindi yan totoo. Sabihin niyong nagbibiro lang kayo. Pilit na tinatanggihan ni Olan ng katotohanang naririnig tungkol sa buo niyang pagkatao. Wala kang magagawa, apo, kundi tanggapin ang buo mong katauhan. Pilit mo mang tanggihan ay lalabas at lalabas ang pagkalimaw mo pagtungtong mo ng 21. At mamaya na yon, pagpatak ng alas 12 ng hating gabi. Hindi ba't kaarawan mo na bukas, apo? Pagtatapat muli ni Lola Lita, hindi na halos rumihistro sa utak ni Olan ang kanyang mga natuklasan. Isa rin pala siyang halimaw, isang aswang katulad ni Nerissa. Hindi pala siya naiiba rito. Makinig ka, apo. Hindi mo ako tunay na kadugo. Ako ay isang tagapaglingkod lamang ng iyong tunay na ina. Ako na lang ang natitirang nabubuhay na babaylan sa mundo. Ano ho ang babaylan, la? Hindi ko ho kayo maunawaan. Ang mga babaylan, po, ay nagmula sa mga sinaunang lahi ng mga manggagamot na may kapangyarihang magpagaling ng iba't ibang uri ng karamdaman gamit ang kapangyarihan ng kalikasan. Pati sarili naming katawan ay kayang-kaya naming pagalingin, liban na lang sa kagat ng isang mataas na uri ng bangkilan na nagmula sa pinakamataas na uri ng aswang. Nagpatuloy pang muli ang matanda. Ang bangkilan naman na po ay ang itinuturing na hari ng mga aswang. Hindi matatawaran ang kanilang lakas at liksi kaysa sa ibang uri nito. Ngunit ang aswang na ito rin ang pinakamapanganib sa lahat at pinakatatakutan. Mga lahi ng mga aswang naggaling pa sa lahi ng mga kadatuan. Mga kadatuan na siyang pinaglilingkuran ng aking mga ninuno noon. Pero dahil sa alitan ng dalawang malalakas na dato ay nagkaroon ng matinding hidwaan at hindi pagkakaunawaan sa dalawang panig. Nagawang isumpa ng mga datuwang kani-kanilang kaaway. Ang pagiging aswang ninyo ay sumpa lamang at hindi likas sa inyo dahil mga dati lamang kayong mga pangkaraniwang tao. Magpasa hanggang ngayon, ang alitang iyon ay nagpapatuloy. Mga mabubuting bangkilan laban sa masasama. At ikaw, Olan, ay mula sa lahi ng masasamang bangkilan na nakatakdang mamuno ng iyong lahi pagdating ng nakatakdang araw. Nakikinig lamang ang binata sa mga ipinagtatapat ng kanyang lola Lita, pero nanatiling tikom ang kanyang bibig at sinubukang intindihin ang lahat ng sinasabi nito. Ngunit iba ang pananaw ng tunay mong ina na si Tamara. Gusto niyang tapusin ang alitan sa pagitan ng inyong mga lahi. Ayaw na niya ng kaguluhan. Buhay pa ho ang aking ina. Nagulat si Olan dahil buong akala niya ay patay na ang kanyang ina. Ni minsan kasi ay hindi siya nagtanong tungkol dito. Tumango ang matanda't muling nagpatuloy. Nagawa kanyang ipagkatiwala sa akin para ilayo sa iyong kapalaran dahil naniniwala siyang darating ang araw na matatapos rin ang matagal na alitan ng inyong lahi at umaasa siyang mapapalaki kita ng isang mabuting bangkilan. Ayaw niyang manahin mo ang lupit at kasamaan ng inyong angkan sa pamumuno ng mabangis at malupit na pinuno. Nagsimula na namang mamasa ng luha ang mga mata ni Olan dahil sa mga nalaman. Olan, apo, buhay pa rin ang ama mo at siyang namumuno ngayon sa kalabang lahi ng inyong angkan. Ang ama mo na si Hector ay nagmula sa lahi ng mabubuting bangkilan. Samantalang ang iyong ina na si Tamara ay ang prinsesa namin na galing naman sa lahi ng masasamang bangkilan.
Dumadaloy sa ugat mo ang dalawang magkaibang dugo ng inyong lahi. At ikaw, Apo, ang nakatakdang maging hari ng dalawang lahing yon. Pagdating ng tamang oras, ay kakailanganin mong mamili. Pero patuloy kang ipinapahanap ng lolo mong si Haram sa kanyang mga alagad. Siya ang hari ngayon ng masasamang bangkilan. Gusto niyang makuha ka dahil gusto niyang pamunuan mo at sundan mo ang kanyang masamang yapak para magpatuloy ang masama niyang hangarin sa kanyang pamumuno. Masyadong naguguluhan si Olan sa lahat ng ipinagtatapat ng kanyang lola Lita, pero dalawa lamang ang malinaw niyang naiintindihan. Isa siyang halimaw at hindi pala niya kadugo ang nakagis ng lola. Hindi ho totoo yan, La. Kung talagang totoong babaylan ka at kaya mong pagalingin ang sarili mo, bakit nagawa kang pangamuyan ng isang mababang uri ng aswang lamang? Tignan mo itong sugat sa likod mo na hindi pa gumagaling. Ako, La, kung isa akong bangkilan, di ba dapat takot ako sa bawang, sa asin, sa bundod pagi? Pero ba't nahahawakan ko pa rin ang mga yon? Pangangatwiran pa rin ni Olan. Umaasa siyang biro lamang ang lahat at babawiin ng matanda ang lahat ng ipinagtapat nito. Nagkakamali ka, Apo. Ang lahat ay pawang pagpapanggap lamang dahil gusto kong masanay ka sa totoo mong mundo. Gusto kong unti-unting ipakilala sa iyo kung saan ka nagmula. Hinayaan kong mabuhay tayong dalawa tulad ng isang pangkaraniwang tao lamang, tulad ng nais ng iyong ina. Pero alam kong hindi natin matatakasan ang sumpa ng iyong pagkatao. Hindi ka pagganap na aswang ngayon. Isa ka pa lamang ordinaryong tao, kaya hindi ka pa natatakot at tinatablan ng mga pangwondra laban sa mga aswang. Pero sa oras na tumungtong na sa 21 ang edad mo, ay magiging ganap na ang pagbabago ng iyong katauhan. Matyagang pagpapaliwanag ni Lola Lita sa naguguluhan pa ring binata. Masdan mo, Apo. Natigilan nga si Ola lang mapansin na unti-unti nga naghihilom ang mga sugat ng matanda sa katawan. Inuumpisa na nga nitong gamutin ang sarili habang nakikita ng dalawang mata ng binata para mapaniwala siya. Maging ang matagal na nitong sugat sa likuran ay unti-unti ring naghihilom hanggang sa tuluyang gumaling yon. Di ba kasi wala man lamang naiwan? Isa lang ang ibig sabihin nun, lahat ng sinasabi nito'y pawang katotohanan. Tuluyan ang pumatak ang luha sa mga mata ng binata. Napakahirap naman tanggapin na isa pala siyang alagad ng kadiliman. Hinawakan ni Lola Lita ang kanyang mga kamay at pinisil ng mariin. Apo, kahit hindi tayo magkadugo, ay tinuring kitang tunay kong apo. Mahal na mahal kita. Naniniwala ako na isa kang mabuting bangkilan at kaya mong pigilan at kontrolin ang sarili mo na hindi tumikim ng karne at dugo ng tao. Sundin mo ang ibinubulong ng iyong puso. Huwag ang tawag ng pagkahayok sa dugo at laman. Nakangiti at mahinaw nitong wika sa apo. Tahimik na lumuluha lamang si Olan. Hindi niya alam ang gusto niyang sabihin. Pilit niyang ipinapasok sa sariling utak ang katotohanan ng buo niyang pagkatao. Umalo rin sa katahimikan ng gabi ang kanyang mga hikbi. Napasulyap siya sa kanilang dingding at nakita ang lumang orasan na nakasabit doon sa oras ng mga sandaling iyon. Alas 11:45 na ng gabi. Kung totoo talaga ang lahat ng sinasabi ng kanyang lola, ay ilang minuto na lamang pala at magiging ganap na siya sa kanyang pagiging aswang. Parang panaginip lamang ang lahat at nabibilisan siya sa takbo ng bawat pangyayari. Mahirap intindihin at unawain, lalong napakahirap tanggapin. Bago dumating ang takdang oras ay natusan muna siya ni Lola Lita na magtimpla ng isang baso ng gatas at pinakuha rin siya nito ng uling sa abuhan. Dinurog nito yun at saka inihalo sa gatas, saka diretsyong ininom. Matapos lamang ang ilang sandali ay may sinusuka ito. Isang mutya na dalisay sa kaputian ng kulay. Ito ang mutya ng mga babaylan, apo. Mula sa kahuli-hulihang lahi ng mga babaylan. Naway makatulong ang mutyang ito para hindi maghari sa katauhan mo
ang likas na kabangisan ng isang bangkilan. Ibinibigay ko ito sa iyo ng bukal sa aking puso. Ikaw na ang bagong tagapangalaga nito. Naniniwala ako na tutulungan ka ng mutya ng aking mga ninuno para maghari sa puso mo ang pag-ibig at kabutihan kaysa tawag ng kasamaan na palaging uhaw sa dugo at laman ng mga tao. Simula ngayon ay hindi ka na isa lang bangkilan, kundi sa iyo din ang kapangyarihan ng lahi ng mga babaylan. Pagkatapos nitong mawika iyon, ay mahigpit nitong niyakap ang apo at inutosang lunukin na ang mutya. Sinunod na lamang ni Olan ang mga sinasabi ng kanyang lola. Napatianod na lamang siya sa daloy ng mga pangyayari. Matapos nga niyang malunok ang mutya, ay nakaramdamang binata ng matinding paghalukay sa kanyang sikmura. Nagpagulong-gulong siya sa sahig sa matinding sakit na nararamdaman. Napasigaw siya ng malakas dahil parang may nais kumawala sa kanyang kaibuturan, pero sa halip na malakas na sigaw ay nakapangingilabot na atungal ang kumawala sa kanyang lalamunan. Napakalagong at napakalalim. Nagsimula rin siyang tubuan ng matitilos na kuko at itim na balahibo. Nag-uumpisa ring bumukol ang kanyang mga kalamnan. Muli ay napatungal siya ng malakas dahil sa hindi may paliwanag na sakit. Tumatagas ang masaganang luha ni Olan habang nakikita ang sarili na nagpapalit ng anyo. Sa nanlalabong matay na sulyapan niya ang oras sa dingding. Saktong 12:00 na ng hating gabi. Namasa ng mga mata ni Lola Lita habang pinapanood ang pagbabagong anyo ng kanyang apo. Ilang segundo na lamang at matitikman na din niya ang inaasam na paraiso. La, pilitan mong tumayo. Magtago ka pakiusap. Umalis ka na sa harapan ko hanggang kaya ko pang kontrolin ang sarili ko. Ayaw kitang saktan. Wika ni Olan sa nakakatakot at napakalalim na boses. Ngunit isang magandang ngiti lamang ang itinugon ng matanda at parang masaya pa nga nitong hinihintay ang sarili nitong katapusan. Isang mahaba at nakakapangilabot na alulong ang kumawala sa lalamunan ni Olan. Kasabay ang lubusan nitong pagpapalit anyo tungo sa isang napakabangis na bangkilan. Makalipas nga ang ilang segundo ay bumulaga na sa harapan ng matanda ang kumpleto nitong kaanyuan. Tinabuan ito ng makapal na itim na mga balahibo sa buong katawan. May napakabangis na mukha ng isang halimaw. May patilos ng nguso at mahahabang pangil. Parang matigas na pader ang malalaki at namumukol na katawan na halos mamutok ang malalaking ugat. May mahaba at matitilos na mga kuko. Nagbabaga ang dalawang mapupulang mga mata at tumutulo ang malapot na laway habang mabalasik na nakatingin sa kanya. Nagpakawala muli ito ng isang napakalakas na atungal bago tuluyang dinaluhong at mabilis na sinakmal ang matanda. Sa labas ay sumasabay sa pagsingasing ng bagong bangkilan ang pag-aalulungan ng mga aso. Tunay nakakakilabot ang gabing iyon at punong-puno ng lagim. Narinig na lamang sa karimlan ng gabi ang impit na pagdaing ng matanda at ang maganang pagngasab ng gutom na halimaw. Sarap na sarap nitong nilalantakan ang katawan ng taong simula musmos ay nag-aruga sa kanya. Ang kanyang Lola Lita na kauna-unahang nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal. Grabing pagagulgol naman ang ginawa ni Olan nang magbalik ang kanyang kaanyuan sa pagiging tao. Halos maglumpasay siya sa sahig sa labis na pagdadalamhati. Sa kanyang harapan ay nandoon ang duguan at kalunos-lunos na bangkay ng kanyang Lola Lita. Hindi niya matanggap sa sarili na siya pa mismo ang kumitil sa buhay ng pinakaimportanteng tao sa kanyang buhay. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad habang mahigpit na kalong at yakap-yakap ang bangkay ng pinakamamahal niyang lola. Sa isang dako naman ay may mga pares ng mga nagbabagang mata ang nakapanood din sa lubusang pagiging isang ganap niyang bangkilan. Kabaligtaran dahil parang nagbubunyi pa sila sa nasaksihang lagim dahil sa wakas ay naging ganap na ang pagbabagong anyo ng susunod nilang magiging hari.
Isang malakas na hampas sa ulo nagpawala ng kamalayan ni Olan at panandali ang binalot ng karimlan ng buo niyang katauhan. Nang magising ang binata ay wala na siya sa kanilang dampa. Nasa isang banyagang pook na siya at mabigat ang aura sa kapiligiran. Parang nababalot ang lugar na yun ng matinding kadiliman. Hindi niya alam kung sino ang nagdala sa kanya doon o anong klaseng lugar iyon. Pinilit niyang kumilos pero hindi niya maigalaw ang katawan dahil sa mahigpit siyang itinali ng kadena ng kung sino mang tumukot sa kanya. Hindi ko alam kung magiging masaya ba ako o dapat kong katakutan ng pagbabalik mo sa lugar kung saan ka isinilang. Olan. Wika ng malamyos na boses ng babae. Sino ka? Magpakilala ka. Ngatal pero pasigaw niyang tanong. Sino ako? Olan. Ako ang babaeng nagsilang sa'yo. Sagot muli ng malamyos na boses. Mula nga sa dilim ay lumitaw ang isang maganda, ngunit may edad ng babae. Nakakadena ang isa nitong paa. Kumakalansing pa yun habang lumalakad ito papalapit sa kanya. Kung ganun, ikaw si Tamara. Ikaw ang aking ina. Namasa ang mata ni Olan habang sinasambit ang mga katagang iyon habang titig na titig sa babaeng kaharap. Hindi niya maintindihan ang sariling damdamin ng mga sandaling iyon, pero isang sigurado, nangungulila siya sa yakap nito. Humihigbing tumango ang babae, saka dito sinugod ng mahigpit na yakap ang nakagapos na anak. Kapwa tumutulo ang luha nilang dalawa. Hindi man mabanggit ng kanilang labi ang lahat ng nais nilang sabihin sa isa't isa, pero mahalata naman ang labis na kaligayahan sa kanilang pagmumuka sa muli nilang pagkikita. Sa wakas anak, pagkaraan ng maraming taon muli kitang nahawakan. Patawarin mo ko kung lumaki kang wala sa aking piling, pero kailanman ang pagmamahal ko sa iyo hindi nawala. Ginawa akong ilayo ka sa akin para na rin sa iyong kabutihan. Nabanaag muli sa mata ng babae ang labis na saya at pagkasabik sa nawalay na supling. Nauunawaan ko ina, wala kang kasalanan. Ipinagtapatan ni Lola Lita sa akin ng lahat bago ko siya napaslang. Ang masayang mukha ni Olan ay nalampungan na naman ng lungkot nang maalalang muli ang huling pangyayari sa pagitan nila ng nakagis ng Lola. Dire-diretso ang pagtagas ng masaganang luha sa kanyang mga mata, kusang umaagos at hindi niya mapigilang pumatak, ngunit pinakalma siya ng sariling ina at sinabing ipanatag na ang kalooban. Dahil kung nasaan man si Lola Lita ngayon ay tiyak na payapaan at maligaya dahil nakamtan na nito ang inaasam na paraiso. Hindi katulad nilang mag-ina ngayon na alipin ng mga kalahi nilang bangkilan. Bakit nila tayo kinadena ina? Bakit kanila binibilang rito? Nagtataka niyang tanong dahil batid na niya ngayon na mga kalahi pala nilang dumukot at gumapos sa kanya. Dahil itinuturing nila akong banta sa ating lahi anak at ikaw ay hindi pa nila alam kung kakampi o kaaway. Paliwanag nito. Makinig ka anak, pipilitin ka nila na maging isang masamang bangkilan. Pipilitin ka nilang pumaslang hanggang sa tuluyang kang mauhaw sa dugo at laman ng tao. Hanggang sa maging kagaya ka rin ng lolo mo at iba pang bangkilan na naririto at hahanap-hanapin mo rin ang karne ng tao. Kailangan makatakas tayo rito. Kailangan kitang mailayo muli sa kanila. Paano ho? Hindi ko pa alam sa ngayon anak, pero may kilala akong makakatulong sa atin. Isa siya sa ating kalahi na lihim at dapat na naglilingkod sa akin. Sasagot pa sana si Olan sa ina, ngunit kumalantog ang kalawanging pintuan ng kulungan na kanilang kinaroroonan. Buhat doon ay iniluwa ang figura ng isang matandang lalaki, pero mahalata sa mukha nito ang kabangisan at maotoridad na boses. Ikagaya mo pa siya sa iyo, Tamara, na isang suwail sa ating lahi. Hindi mo malalaso ng utak ng apo ko. Kung ganun pala, ang matanda nilang kaharap ngayon ay ang hari ng mga bangkilan at ang kanyang lolo na si Haram. Ama, pakiusap. Kahit ano'y gagawin ko, hayaan niyo lang mabuhay ng payapa ang anak ko. Huwag mo siyang gawing kagaya ninyo.
Nagmamakaawa ko sa iyo. Naglulumuod na pakiusap ni Tamara sa ama. Kagaya ko. Bakit Tamara? Ano bang pagkakakilala mo sa akin? Nakangising tanong ng matandang aswang. Naiba naman ang tingin ni Tamara sa ama. Tingin na punong-puno ng pagkasuklam. Isa kang halimaw. Wala nang masasama pa sa iyo. Wala kang puso. Mga aswang nga tayo, pero mas masahol pa sa aswang ang budihi mo. Sana hindi nilang ikaw ang naging ama ko. Mahabang sumbat ni Tamara. Malakas na sampal ang pinadapo ng matandang aswang sa pisngi ng anak na agad na tinagasan ng dugo. At pumutok ang labi. Walang utang na loob. Tandaan mo, hindi ka mabubuhay sa mundong ito Tamara kung hindi dahil sa akin. At nagawa pa ng hawakan ng mariin ang baba ng anak. Sumulak naman sa galit ang dugo ni Olan nang makitang sinasaktan ng kanyang ina. Sinigawan niya ang matanda. Pasalamat ka, nakakadena ako. Kung hindi mananagot ka sa akin sa harap-harapan mong pananakit sa aking ina, na iyon namang anak, anong klase kang ama? Ang sama mo. Nang gigigil at palabang wika ng binata, nakangising lumapit ang matandang aswang kay Olan at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Apong nga kita, napakatapang mo. Pero tingnan nga natin ang tigas ng loob mo pag umatake na ang pagiging aswang mo at kumakalam na ang tiyan mo sa matinding gutom. Nanonoring wika nito kay Olan na may bahid ng kasiguraduhan ng boses. Hindi siya matutulad sa inyo. Lahat gagawin ko para makalaya siya sa kasamaan ng lahing ito. May paninindigang wika pa rin ni Tamara. Manahimik ka. Hindi nilang sana kita binuhay kung magiging kahihiyan ka lamang sa lahi nating pinagmulan. Dapat sa mga suwail na kagaya mo'y hindi binibigyan ng pagkakataong mabuhay. Biglang nagbago ang anyo ng matanda at akmang sasakmalin na nito ang sariling anak. Dahil sa nakita'y biglang sumilakbo naman ang galit sa puso ni Olan. Hindi niya hayaang saktan ng kung sino man ang kanyang ina kahit pa nga ito'y kadugurin niya. Umangil ng ubod lakas ang binata kasabay ang muli niyang pagbabagong anyo. Malakas niyang napigtas ang mga nakagapos na kadena sa kanya at dinaluhong ang matandang aswang. Pero hindi niya sukat akalaing napakalakas pala nito at nagawa siyang isalya pabalik. Muli niyang tinangkang sumugod ngunit pinigilan siya ng mga dumating na ilang pang mga bangkilan na may dalang bihag na babae para sa kanya. Umiiyak iyon at nagmamakaawa. Pagkakita sa bihag na babae ay biglang nagbago ang libido ng katawan ni Olan. Ang matinding galit na nararamdaman niya kanina ay parang binuhusan ng yelo. Biglang lumamig. Nabaling ang buong atensyon niya sa babae. Tingin niya rito isang napakasarap na putahe. Ang halimuyang nito'y tulad ng isang hinog na langka. Nakakaakit at napakabango. Amoy na amoy niya ang mabangong aroma ng dugo ng babae. Sobra rin siyang natatakam sa amoy ng laman nito kahit pa nga tumutulo na ang luha at sipon nun sa sobrang takot. Hindi niya alintana ang pagmamakaawa nito. Mas malakas ang tawag ng pagiging asubang niya kaysa pagkakaroon ng puso. Sa isang iglap pinagawang labain ng binata ang babaeng iyon. Habang sarap na sarap siyang kumakain ay hinihimas naman ng matandang aswang ang kanyang ulo. Ganyan nga apo. Ganyan nga. Natutuwa nitong sambit. Masaganang luha naman ang kumuwala sa mata ni Tamara habang tahimik na minamasdan ng masaganang pagkain ng anak. Nalulungkot siyang isipin na hindi na kayanang kontrolin ni Olan ang sarili pag umaatake ng pagkaaswang nito. Nang muling magbalik sa pagiging tao si Olan ay agad niyang pinagsisihan ang ginawa. Muli siyang umiyak nang makita ang sarili na tigmak sa likidong pula ng kanyang naging biktima. Sa lapag-ayan doon ang pira-pirasong natitirang bahagi ng katawan ng babae, wala na rin doon ang matandang aswang. Hindi siya makatingin ng diretso sa ina. Hiyang-hiya siya at sukang-suka sa sarili dahil hindi niya nagawang mapigilan ang pagkauhaw sa dugo at laman ng tao. Patawad ina, hindi ko po yata kaya. Mahirap kontrolin ang halimaw na umaalipin sa pagkatao ko.
Naniniwala ako na kaya mo yan, anak. Nakayanan namin. Makakaya mo rin. Pakinggan mo ang puso mo. Magtiwala ka lamang at isipin mo ang kabutihan ng kalooban mo. Sigurado ako na makokontrol mo ang halimaw na namamahay sa iyo. Mahirap sa umpisa, anak, pero unti-unti matututunan mo ang lahat. Kumpiyansa nitong wika habang inaalaw ang binata. Nasa ganoon silang pag-uusap nang dumating ng palihim ang isang babae na pamilyar ang mukha kay Olan. May dala itong buhay na manok. Pasensya na, prinsesa. Ngayon lang ako nakatsyempo ng tamang pagkakataon. Masyado nang mahigpit ang mga bantay sa labas. Nagugutom ka na ba? Heto ang pagkain mo. Pabulong nitong wika kay Tamara. Ngunit nang magawi kay Olan ang paningin ng babae, ay tila natigilan ito. Kilala ni Olan ang babae. Ito ang misteryosang babae noon na naging bisita nila minsan ni Lola Lita. Anak, siya si Aurora. Isa siyang tapat na kaibigan at mapagkakatiwalaan. Pagpapakilala naman ni Tamara sa dumating na babae. Ikaw? Sorpresang tanong naman ni Olan. Makahulog ang ngiti naman ang sumilay sa labi ng dalaga habang pasimpleng sinisipat ng tingin si Olan. Noon lamang muling napagmasdang mabuti ng binata ang babae. Masikit pa pala itong maganda pag tinitignan. May kung anong bigla ang kabang naramdaman ni Olan ng mga sandaling yon nang muling magtama ang kanilang paningin. Parang bigla ang nagkarambol ang tibok ng kanyang puso. Ganon din naman ang nararamdaman ng babae sa kanya. Batid ng binata kung anong pakiramdam iyon. Sigurado siyang pag-ibig ang tawag sa biglaang damdamin na kanyang nararamdaman sa babae. Sa muli nilang pagtatagpo, sa katunayan ay kaparehas na damdamin iyon nang una niya itong masilayan. Hindi pa lang siya sigurado noon. Pag-ibig na, nasisiguro niyang masikit pa sa pag-ibig na nararamdaman niya noon kay Nerissa. Sigurado siyang mas malalim ito ngayon at mas dalisay. Wari namang nahihiyang unang nagbaba ng tingin ng babae. Ikinagagala kitang muling makita, Olan. Alam kong hindi masyadong maganda ang una nating pagkikita noon. Iniabot nito ang sariling palad para makipagkamay. Pati boses ng dalagay may kakaiba ding dating at halina sa binata. Waring nanonood iyon sa kaibuturan ng kanyang pagkatao na nagagawang pakalmahin ang kanyang damdamin. Mas malakas ring bultahin ng kuryente ang naramdaman ni Olan na dumaloy sa buo niyang katawan sa paglalapat ng kanilang mga palad. Kuryente na kumikiliti sa kanyang puso. Nasisiguro ni Olan na ito na ang babaeng pinapangarap niya na makasama sa habang buhay. Babaeng pag-aalaya niya ng lahat. Babaeng magiging kahati ng kanyang puso at kaluluwa. Hindi na maalis ang titig ni Olan sa dalaga, kaya napatikhim na lamang ang kanyang ina. Sa palagay ko, sa balaon at madali ay mukhang magkakaroon na ako ng apo. Ngingiti-ngiti at nanunuksong wika nito. Pinamulahan naman ng mukha si Olan sa tinuro ng ina na waring napahiya. Gayon din si Aurora. Parehas silang waring biglang nagkahiyaan. Simula nga noon ay nagkaroon na ng kakaibang kulay ang mundo ni Olan, lalo pa sa tuwing nakikita niya si Aurora. Nagkaroon siya ng panibagong inspirasyon tuwing masisilayan ang presensya nito. Parang may laksang-laksang paru-paro na nais kumawala sa kanyang sikmura. Bumibilis ang pintig ng kanyang puso. Hindi sila nagkaroon ni Aurora ng formal na pag-uusap tungkol sa kanilang nararamdaman, pero hindi na nila kailangan pa ng marami at matatamis na salita. Kusa nang nagkakaintindihan ng kanilang mga puso. Parang alon sa dagat ang kanilang nararamdamang pag-ibig sa isa't isa na mahirap pigilan. Nag-uumapaw iyon at gustong-gustong makalaya. Nagsimula ding mangarap si Olan para sa kanilang kinabukasan. Gusto niyang ibigay kay Aurora ang tahimik at masaya na pamumuhay at alam niyang hindi nila iyon matatagpuan sa lugar na iyon. Kailangan nilang dumaya sa pamumuno ng matandang bangkilan para may sakatuparan ng kanyang mga pangarap. Nagpatuloy ang tagong pagtulong ni Aurora sa kanila. Batid ni Olan na napakadelikado ng ginagawa ng dalaga para sa kapakanan nila ng kanyang ina. Nanganganib ang sarili nitong buhay sa oras na malaman
ng kanyang lolo ang pagtataksil ng dalaga sa kanilang lahi. Kalaunan ay unti-unti ring natututunan ng binata na kontrolin ang pagiging aswang at nagkasya na lamang sa pagkain ng mga hayop na patagong ibinibigay sa kanila ni Aurora. Sa tuwing inaatake naman siya ng pagiging aswang, iniisip niya ang pag-ibig niya kay Aurora. Kusa nang bumababa ang libido ng kanyang katawan. Parang may malamig na tubig na humahaplos sa nag-aapoy niyang pagkatao at siya iniutosang kumalma. Mabuti na lamang din at ang mga aswang na bangkilan ay meron palang kakaibang kakayahan. Nagagawa nitong manggaya ng tao man o hayop. Kaya nagagawa silang tulungan ng palihim ni Aurora nang hindi masyadong nahalata ng iba nilang kalahi, lalo na ang kanyang lolo. Salamat mahal sa pagtulong mo sa amin. Lamang ingatan mo ang iyong sarili. Ayaw kitang mapahamak. Ani Olan isang araw dito. Palagi akong nag-iingat para sa iyo, mahal. Malambing naman nitong tugon sa kanya. Matatapos din ang lahat ng ito at makakalaya kami dito. Ipinapangako ko na balang araw ay mabibigyan kita ng masayang buhay kasama ng ating magiging supling. Buhay na malaya sa kaguluhan at karahasan. Nangungusap ang mga mata ng binata habang binabanggit ang katagang iyon sa babaeng pinakamamahal habang inahag ka ng malalambot nitong mga palad. Maghihintay ako kahit kailan, basta kasama kita. Madamdamin din itong tugon sa binata na sinundan nito ng matamis ng ngiti. Ngiting nagbibigay ng lakas kay Olan para hindi mawala ng pag-asa. Dumating ang araw na kinatatakutan ni Olan. Nahuli na ang kataksilang ginagawa ni Aurora sa kanilang lahi. Nag-uumapoy sa galit ang matandang bangkilan ng malaman ng lahat. Galit nitong kinompronta si Aurora. Kitang-kita ni Olan buhat sa kanilang kulungan kung paanong saktan nito si Aurora at pagtulong-tulungan ng mga masasamang bangkilan. Hiyaw din ng hiyaw si Olan sa pagmamakaawa na wag nilang sasaktan ng kanyang mahal. Ako na lang ang parusahan niyo. Ako na lang. Pero parang bingi sila at hindi man lamang iniintindi ang kanyang pakiusap. Kita niyang halos gumapang na sa hirap at sakit ng katawan si Aurora sa mga pananakit ng mga ito. Tadtad na rin ito ng galos at sugat. Awang-awa siya sa kasintahan. Gusto niyang akuin ng lahat ng sakit ng nararamdaman nito ng mga oras na yon. Parang nilalamutak ng pinong-pino ang kanyang puso. Parang punyal rin na tumatarak sa puso ng binata na masilayan sa ganoong kahabag-habag na kalagayan ng babae na kanyang pinakamamahal. Ngunit hindi pa pala doon natatapos ang lahat. Biglang nagbagong anyo tungo sa pagiging bangkilan ng kanyang lolo. Malakas nitong sinabunutan ng buhok ni Aurora at iniangat sa lupa. Siya ang hadlang para sa maging isang ganap na katulad ka namin, Olan. Kaya nararapat lamang na ang babaeng ito ay mawala na sa mundo. Pagkasabi niyon ay agad nitong sinakmal ang dibdib ng kanyang kasintahan. Sa kanyang harapan inagawa pa nitong sipsipin ng dugong bumubulwak sa dibdib nito. Matapos iyon ay inihagis ng matandang aswang ang tila wala ng buhay na katawan ni Aurora sa kanyang harapan. Parang tinatakasan naman ng sariling katinuan si Olan habang kalong at yakap-yakap ang dugo ang katawan ng babaeng pinakamamahal. Humihinga pa yun pero mahinang-mahina ng tibok ng puso. Ngayon ay wala nang hahadlang pa sa pagiging masama mong kagaya namin, Olan. Masdan mo ang kasintahan mo. Ganyan ang mga sinasapit ng mga traidor sa ating lahi. At nagawa pa noong tumawa na may pang-iinsulto pa at pagyayabang. Lumiit ang ulo ni Olan sa kahabag-habag na sinapit ni Aurora sa kamay ng sarili niyang kadugo. Bumakas sa kanyang pagmumukha ang matinding puot at galit. Namuo ang dalawa niyang kamao at ubod lakas na humiyaw. Ang sigaw ay naging isang mahaba at malakas na pag-alulong na tila nagbabadya ng matinding lagim. Sumingasing siya ng sumingasing at inumpisang magwala dahilan para mawasak ang kinaroroonan nilang kulungan. Pero sa halip na mahabag ang bundot ng matandang aswang, ay tila gustong-gusto pang muling makita nito ang pagiging mabangis na bangkilan ng kanyang ginalit na apo. Ganyan nga, Olan. Magalit ka. Ipakita mo ang totoo mong kabangisan.
malagong malalim na boses ng matandang bangkilan. Sa mabilis na sandali ay nagbago nga ng anyo si Olan tungo muli sa isang napakabangis na bangkilan. Mabilis nitong sinugod ang matandang aswang at nagpambuno silang dalawa. Kahit na matandi masasabing kakaiba pa rin ang taglay na lakas ng matanda, kakaiba rin ang ipinapakitang liksi at bilis ng bawat isa kaysa sa mga pangkaraniwang bangkilan lamang. Sa paligid ay mataman lamang nakapanood ang iba pang kalahi nilang bangkilan na waring tumatawa-tawa pa sa nangyayaring labanan ng dalawang magkadugo. Kalmutan, sakmalan, kapwa ay magpatalo ng bawat isa. Umiiyak na sa nangyayaring labanan si Tamara at pilit na inaawat ang dalawang magkadugo. Ngunit bawat isa'y uhaw na manalo. Kapwa duguan na ang dalawang mabangis na nilalang. Ang labanan ay mas lalong uminit at nagapoy. Matira ang matibay. Patay kung patay ang naging labanan. Sa huli parang nadehado sa laban ng matandang aswang matapos siyang ipagwagwagan ni Olan. Kaya pasimple nitong sinenyasan sa pamamagitan ng mahaba't kakaibang atungal ang kanyang mga alagad. Mabilis na pinagdubungan ng mga ito ang binatang bangkilan. Isa laban sa lahat ng mga bangkilan na nandoon, dehado si Olan sa labanan. Napakadaya pala't napakatuso ng matandang bangkilan, hindi ito lumalaban ng patas. Duguan na ang binata at hinangina habang pinagtutulungang puksain ng kanyang mga kauri. Ang lakas niya ay kulang pa sa dami ng kanyang mga kalaban. "Pakiusap, Ama. Pigilan mo sila. Mamamatay ang apo mo." Umiiyak na pakiusap ni Tamara sa matandang aswang. Ngunit blankong tingin lamang ang isinukli dito ng matanda. Isa lang ang ibig sabihin nun. Pinatawan na nito ng kamatayan ng kanyang anak. Wala na itong pakialam pa kung mamamatay ang sariling apo sa kuko ng mga kauri. "Hindi ko kailangan ng isang apo at anak na magpapabagsak sa lahi ng masasamang aswang. Isa lamang kayong salot sa ating angkan. Noon ko pa sana kayo kinitilan ng buhay." Madiin itong wika. Iiling-iling si Tamara sa narinig. "Napakasama mo. Wala kang kasing sama. Itinatakwil kita. Sarili mong apo ay magagawa mong pasdangin. Isa kang tunay na halimaw." Sumbat ni Tamara habang unti-unti rin itong nagbabagong anyo. Agad nitong sinunggaban ng sariling ama, pero malakas itong naisalya ng matanda at agad na sinakal. Nanlalabo na ang paningin ni Tamara. Anumang segundo ay mauubusan na siya ng hininga sa pagkakasakal sa kanya ng kanyang ama. "Napakawalang iya mo talaga, Haram. Pakawalan mo ang mag-ina ko. Tayo ang magtuos." Tinig ng isang kararating lamang na bangkilan. Kasama pang napakaraming bangkilan na halatang sumugot at kadarating lamang sa lugar na yon. Natuon ang atensyon ng lahat sa mga bangkilang dumating. Hector?" Mahinang sambit ni Tamara. Walang inaksayang panahon si Hector at agad sinunggaban ng matanda para iligtas si Tamara, ang ina ng kanyang anak. Mabuti na lang pala talaga at naglakas ng loob na pasukin ni Aurora ang kanilang teritoryo para ipagbigay alam sa kanila na bihag ng mga ito ang kanyang mag-ina. Sa umpisa'y hindi siya makapaniwalang gagawin iyon ni Haram sa sariling kadugo, pero naalala niyang wala nga pala itong kasing sama, kaya hindi malayong saktan nga nito ang dalawa. Kaya nagdesisyon na silang sugurin ang kalabang teritoryo para iligtas ang dalawa bago mahuli ang lahat. Mabuti na lamang at nasa tamang oras ang kanilang pagdating. Naging mas madugo ang labanan ng dalawang lahi, masasamang bangkilan laban sa mabubuti, na puno ng lagim ang gabing iyon. Pawang mga mababangis na pag-aagilan, malalagong mga pag-atungal at pagkikiskisa ng matatalas na mga kuko at pangil ang naririnig na bumibingi at humahalo sa hangin. Dumating na ang matinding sagupaan sa pagitan ng dalawang isinumpang lahi ng mga aswang. Kung sino magwawagi sa labanan, doon din nakasalalay ang kapayapaan ng mga susunod na salinlahi. Dumanak ang mga likitong kulay pula at namasa sa lupa ng mga napapaslang na mga bangkilan. Pero wala nang urungan, laban kung laban. Sa huli ay nanaig ang puwersa ng kabutihan
Matapos wakasan ng buhay ng hari ng mga mabubuting bangkilan na si Hector, ang hari ng masasamang bangkilan na si Haram. Gumulong sa lupa ang malahalimaw nitong ulo matapos laslasin ang leeg nito ng mahabang kuko ni Hector. Humihingal ang lalaki at pagod na pagod, pero sulit ang kanilang hirap at pagod. Nakamit nila ang tagumpay. Sa wakas ay natupad na ang pangarap ni Tamara na wakasan ng sigalot at halitan sa kanilang lahi. Kasabay ng pagputok ng araw sa silangan, ang pagbubunyi ng panig sa kabutihan. Hindi nagtagal ay tinupok din ang sikat ng araw ang mga nakahambalang mga katawan ng mga napaslang na masasamang nilalang. Lahat ay masaya liban kay Olan dahil sa kandungan nito ang kalong-kalong niya ay ang naghihingalo pa rin kasintahan. Ang mga mata niyang tingmak ng luha ay waring humihingi ng tulong kung paanong paraan matutugtungan ang buhay ng kanyang pinakamamahal. Nilapitan siya ng kanyang ina't ama at saka dinamayan. Maigpit siyang niyakap ng mga ito. Nang mga sandaling iyon ay hindi na niya nararamdaman ang pag-iisa. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nabuo ang kanyang pamilya na hindi niya akalain na noon ay meron pala siya. Tinapik siya ng ama sa balikat para lubagin ang kanyang damdamin. Bakit hindi mo pakinggan ang binubulong ng iyong puso, anak? Alam niya nang nararapat gawin. Makahulog ang wika naman ng kanyang ina. Ano pong ibig niyong sabihin, inay? Tanong niya. Hindi ba't pinamanahan ka ng mutya ng lola Lita mo? Naguguluhan si Olan sa nais ipaunawa sa kanya ng ina. Makapangyarihan ang halik ng isang bangkilan, anak. Kaya nitong maisalin sa iba ang kanyang lakas at kapangyarihan sa pamamagitan lamang ng isang halik sa tao man o sa ibang nilalang. Lalo na't tagalin mo pa ang kapangyarihan ng mga babaylan. Pagpapaliwanag muli nito. Nangislap ang mata ni Olan nang makuwang nais sabihin ng kanyang ina. Ang ibig niyo pong sabihin ay... Namilog ang mga mata ni Olan. Tama ang kanyang ina. May paraan pa para malugtungan ang buhay ni Aurora. Nauunawaan na niya ang ibig nitong mangyari. Sana nga lang ay maging epektibo iyon. Wala nga sinayang na sandali si Olan at agad na ginawaran ng matamis na halik sa labi si Aurora. Pero hindi iyon pangkaraniwang halik lamang dahil sa pamamagitan ng halik na yon ay unti-unti niyang isinalin sa katawan ng babaeng pinakamamahal ang kapangyarihan ng mutya ng mga babaylan. Kapangyarihang makapagpagaling at hilumin ang anumang sugat sa sariling katawan. Matapos nga niyang magawa yun ay nakita niyang unti-unti nang naghihilom ang mga malalalim na sugat na tinamo ng kanyang kasintahan. Unti-unting gumagaling hanggang sa tuluyang mawala. Hindi may paliwanag ang saya niyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Parang nabunutan siya ng tinik. Nawala ang mabigat na pader na nakadagan sa kanyang puso. Nagkaroon muli siya ng pag-asa. Hanggang sa dahan-dahan nang imulat ni Aurora ang mga mata niya at agad siya nitong ginawaran ng matatamis ng ngiti. Maigpit na yakap ang isinlubong niya rito. Yakap na punong-puno ng pagmamahal. Kapwa sila nagkaiyakan. Hindi rin mapigilan ang luha ng kasiyahan na kusang bumabalong sa mga mata ni Olan. Luha iyon ng matinding pasasalamat dahil ligtas na ang babaeng iniibig. Sa kanyang isipan ay bumubulong din siya ng malaking pasasalamat sa kanyang lola Lita dahil sa pinagkaloob nitong mutya. Nagamit niya ang mutya ng babaylan sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Ngingiti-ngiti naman na nakapanood si Tamara at Hector. Natutuwa silang mapanood ang kasayahan sa mata ng kanilang kaisa-isang anak. Kung saan at kanino liligaya ang kanilang anak ay buong puso nila itong susuportahan. Hindi nga naglaon ni ginanap ang pagtataling puso ng dalawang nagmamahalan sa ilalim ng batas ng mga bangkilan. Sa wakas ay naselyuhan na ang kanilang pag-iibigan. Namuhay sila ng masaya at inumpisahang bumuo ng sariling pamilya. Nang tumagal ay binayaan sila ng isang supling na babae na pinangalanan nilang Lita. Isinunod nilang pangalan nito kay Lola Lita bilang pag-alala ng malaki nitong sakripisyo at pagpapalaki kay Olan. Hindi naglaon ay si Olan na ang sumunod na hinirang na hari ng mga natitirang bangkilan.
Mga bangkila na malaya nang nakikisalamuha sa mga tao, mga bangkila na hindi na kumakain ng laman at umiinom ng dugo ng mga tao, mga hayop na lamang nagsisilbi nilang pamahid ng uhaw at gutom. Sana yan lamang ang lahat. Hindi lahat ng aswang ay masasama. Kayang-kaya nitong mamili kung anong landas ang dapat tahakin sa buhay. Kung mananatili ba silang nasa dilim o mas pipiliin ng liwanag. Naging isang mabuting hari si Olan at naging patas sa lahat ng kanyang nasasakupan. Hindi porke aswang ay masasama ng nilalang. Malaya silang mag-anak kasama ng iba pang bangkilan, nakikisalamuha pa sa mga tao. Tulad ng iba, masaya at simple rin silang nabubuhay. Buhay na pangarap talaga ni Olan noon kung magkakaroon siya ng pamilya. Niyakap na niya ng lubusan ng kanyang pagiging bangkilan. Tinanggap na rin niya ng buong puso ang kanyang pagiging aswang dahil ang kanyang pagiging aswang ang kumumpleto sa kanyang pagkatao. Kasama ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang ama at ina, ang kanyang minamahal na asawa, at ang kaisa-isang supling. Hindi rin siya nangangako pero gagawin niya ang buo niyang makakaya para manatili ang kapayapaan sa pagitan ng mga bangkilan at ng mga tao sa ilalim ng kanyang pamumuno. Habang siyang tumatayong hari ng mga bangkilan, ay nasisiguro niya ang kaligtasan ng bawat isa. Alam naman nila ang kanilang limitasyon. Ang aswang ay mananatiling aswang na magpakailanman. Hindi na nila matatakasan ng sumpang ibinigay sa kanila ng tadhana at tinanggap na nila ang katotohanan ng iyon. Hindi rin nila alam kung may langit bang naghihintay sa mga katulad nilang nilalang, pero iisa lamang ang tiyak. Habang namumuhay ang bawat isa na matuwid, wala nang masasaktan, wala na ring mga kaguluhan, at tiyak na mananatili ang kapayapaan sa sanlibutan sa pagitan ng mga tao at ng mga laing bangkilan magpakailanman. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.